magprangkahan na tayo, sinagot na ni Ma'am Lorraine, dadugtungan ko yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang Laban Kasamang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. At by the way, gusto po naming linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan nyo ako at kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake nyo? Meaning, hindi po ako ang target nyo dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay people's media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag-rebat ng mga balita at commentaries dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people and for nation building. Ngayon, Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing? Kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit niyo ang poder at kapangyarihan niyo to investigate the franchise doon sa mga opinion at commentaries namin at pagtatanong? So the objective here, sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin niyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. The real issue here, matagal niyo nang gusto na tanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI. Nasasaktan sila dahil nabubulgar sila dito. Bakit hindi nyo nang itinanong nyo sa amin kapon kung ano ang aming mga posisyon? Bakit sinasabi namin na infiltrated ng CPP, NPA, NDF ang Congress? Hindi nila tinanong yun. Hindi nila tinanong ito. Kaya alam mo, Eric, no? Yes, ma'am. Tinitingnan ko kasi sila no? Naawa ko sa Kongreso na nasa loob ng Kongreso ay mga salot, no? Na talagang binababoy nila ang institusyon na yan. No, so sinabi ko kahapon, tinanong ako, no, na sa sinabi ko na nire-respeto natin ang institusyon na yan, totoo yun. No? Pero at nalulungkot tayo na nandyan sa loob ng Kongreso, yan si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, at dahil sa tagal na nila dyan, nababa talaga, they have really pulled down the standards of Congress. Dahil sila ay... You couldn't even feel any statesmanship there yesterday, no? Yeah. I've really felt like this is not the familiar place that I grew up in, no? This is not how it looked like before because Franz Castro was right there. Correct. Raul Manuel was right Correct, there, no? So yan yung kung bakit kailangan magtutulungan tayo to rebuild our country kasi nandyan yan yung Raul, yan yung babaeng yan kahapon. She doesn't belong there. Yeah. They were talking about exactly. Yeah, what was that? She asked, no? Tinanong niya kung alam niyo ba yung kaso ni Pastor na sex crimes daw, etc. Inisa-isa niya, no? Tsaka talagang pinipilit niya. At alam natin kung bakit, di ba? Gusto niya sirain yung reputasyon ni Pastor. At siya, malapit na siyang ma-convict, no? Andiyan na, anong ginawa mo, Franz Castro? Pakilagay nga yung mugshots niya kasi yun yung tama niya para hindi mahirapan yung mga kababayan natin. Kasi mukha pa siyang legislator dyan eh. Hindi siya legislator. Isa siyang operatiba ng CPP, NPA, NDF na nakapasok sa Kongreso. At katabi niya, si Raul Manuel na just recently, the other day, lumabas sa Senate hearing, no, kung ano, personally recruited yung mga namatay na mga anak natin. Si Raul Manuel, nandyan sila sa loob ng Kongreso. So tama tayo pag sinasabi natin na ang top recruiters ng NPA yan, na mga anak natin ay yung mga yan, yung mga surot na yan. At sila dapat ang iniimbestigahan at nililitis. Correct. That's hindi right. pong SMNI. That's right. Hindi But you know what, Eric, yesterday I sensed, no, when I said something about the CPP, NPA, NDF, no,
nakita ko talaga yung mga kongresista. Parang mga presidente. Talagang tanggap nila yung sinasabi ko na totoong nasa loob ng Kongreso ang mga surot na yan. No? Hindi sila dapat nandyan sa loob ng Kongreso kasi binababa nila ang anything that they touch, even our institutions, no, mga eskwela natin, kagagandang mga eskwela, our places of worship, talagang binaboy everything that they touch, nagiging bulok, nagiging pangit, nagiging cause of grief and suffering ng ating mga kababayan. Correct. At yan ang kung bakit natin dapat tanggalin yung mga yan sa Kongreso. So naaawa ako sa mga kasama natin sa Kongreso. No, you try to work with the shared God. Some of them there I know personally, no, and I know the work that they do and I really do appreciate it. But because nga Thanks for watching Cardinal TV channel. Please subscribe my YouTube channel, follow, like, comment and share.